Nagsimula ang pelikula sa isang mangingisda na nagngangalang Colin na makikitang nangingisda sa dagat. Nang itaas niya ang lambat, hindi inaasahang nakahuli siya ng isang magandang babae sa gitna ng mga isda. Agad na iniligtas ni Colin ang babae sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mouth-to-mouth resuscitation. Ang kakaiba dito, buhay pa rin ang babae kahit na nakainom siya ng maraming tubig. Agad na humingi ng tulong si Colin, ngunit iginiit ng babae na ayos lang siya at ayaw niyang makita siya ng iba. Bukod dito, hindi rin niya matandaan ang kanyang pangalan. Sa huli, nagpasya si Colin na huwag tumawag ng pulis at dinala ang babae sa isang bakanteng bahay na dating pag-aari ng kanyang yumaong ina. Iniwan siya doon ni Colin ng mag-isa dahil may importante siyang gagawin at lumalabas na pumunta si Colin sa dati niyang asawa na si Carla. Pumunta doon si Colin upang kunin ang kanyang anak na si Annie upang dalhin siya sa ospital. Si Annie ay may sakit sa bato, kaya kailangan niyang dumaan sa dialysis sa ospital bawat linggo. Habang hinihintay ang proseso ng dialysis, nagkwento si Colin sa kanyang anak. Ang kwento ay tungkol sa isang mangingisda na nakatagpo ng isang magandang babae sa kanyang lambat. Hindi nagtagal, natapos na ni Annie ang kanyang dialysis therapy at nasurpresa ang bata nang pahiramin siya ng ospital ng electric wheelchair. Tuwang-tuwa si Annie sa wheelchair, lalo na't mahilig siyang laruin ang mga buton. Pagkatapos ay inihatid na ni Colin si Annie pabalik sa bahay ng kanyang ina at naabutan niya doon ang kasintahan ni Carla na si Alex. Lumalabas na madalas maglasing sina Carla at Alex, ngunit nagmamalasakit pa rin sila kay Annie. Kinabukasan, nang paalis na si Colin para manghuli ng isda, muli niyang nakita ang magandang babae na natagpuan niya kahapon. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ng babae kay Colin na isama siya sa paghuli ng isda. Nang tanungin muli ni Colin ang kanyang pangalan, sumagot ang babae na Ondine ang kanyang pangalan, na ang ibig sabihin ay babae mula sa karagatan. Sa huli, pumayag na din si Colin na isama siya. Sa kasamaang palad, si Colin ay nakahuli lamang ng kakaunting isda. Dahil dito, nagsimulang kumanta si Ondine gamit ang kanyang nakakabighaning boses. Nang itinaas ni Colin ang kanyang lambat, nagulat siya nang makita ang maraming higanteng lobster. Tila ang pagkanta ni Ondine ay nagdala ng swerte sa kanya at sobrang dami ng kanyang huli sa araw na yun. Pagkabalik sa isla, inimbitahan ni Colin si Ondine na sumama sa bayan upang ibenta ang kanilang mga nahuli. Gayunpaman, tumanggi si Ondine dahil ayaw niyang makipagkita sa iba maliban kay Colin, bago nagmamadaling bumalik sa bahay. Matapos ibenta ang lobster, pumunta si Colin sa tindahan at naghanap ng damit para kay Ondine. Pagkatapos nito, pumunta siya sa paaralan ni Annie upang kunin ang kanyang anak na babae. Sa daan, hiniling ni Annie kay Colin na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Ayon kay Annie, ang babae sa kwento ng kanyang ama ay isang Selkie. Ang Selkie ay isang mythological character, isang seal na kayang maging isang tao. Matapos ihatid si Annie sa bahay ni Carla, umuwi na si Colin. Gayunpaman, si Annie, na curious tungkol sa mga kwento ng kanyang ama, ay nagpas siyang sundan siya. Nang makabalik si Colin sa bahay ng kanyang yumaong ina, binigyan niya si Ondine ng maraming pagkain at isang bagong damit. Natuwa si Ondine sa natanggap na regalo, at hinalikan si Colin sa pisngi bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Samantala, naghinala si Annie na merong itinatago ang kanyang ama sa bahay ng kanyang lola. Dahil dito, pumunta siya sa library upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga Selkie. Kinabukasan, ang curious na si Annie ay nagpas siyang pumunta sa bahay ng kanyang yumaong lola. Doon, nakita niya ang isang babaeng lumalangoy sa karagatan, at yun ang unang pagkakataong nagkita sina Annie at Ondine. Nakatitiyak si Annie na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang tao kundi isang Selkie. Pinaalam ni Annie na marami siyang alam tungkol kay Ondine at kung bakit siya pumunta sa lupa sa halip na sa dagat. Dagdag pa rito, nakasisiguro siyang nawala ni Ondine ang kanyang seal coat. Ayon sa alamat, kung wala ang coat, hindi siya makakabalik sa karagatan. Noong araw na yun, naging magkaibigan sina Ondine at Annie. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang lalaki na nakatingin sa malawak na karagatan na para bang may hinahanap siya. Kinabukasan, niyaya ni Colin si Ondine na sumama sa kanya sa dagat. Doon, tinuruan niya ang babae kung paano i-operate ang bangka. Ngunit sa gitna ng karagatan, isang marine officer ang dumaan sa kanila. Sa sobrang takot, agad na nagtago si Ondine. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga paa sa pag-drive, at ang tanawing ito ay naging dahilan upang hindi maging komportable si Colin. Pagkatapos nito, nagsimula na namang kumanta si Ondine.
Ang nakapagtataka dito, ang lambat ni Colin ay nakahuli ng napakaraming isda, at hindi ito ordinaryo dahil walang nakakahuli ng salmon gamit ang lambat. Gayunpaman, huminto ang ilang marine officer sa bangka dahil naghinala sila sa malaking huli ni Colin. Naghinala ang mga opisyal na gumagamit siya ng bawal na lambat, ngunit itinanggi ito ni Colin. Dahil dito, sinuri ng mga opisyal ang compartment ng bangka, at nakita si Ondine na nagtatago doon. Is that illegal? How do you catch them, man? Nang sabihin sa kanila ni Ondine na ordinaryong lambat lang ang ginamit ni Colin sa panghuli, umalis na ang mga opisyal. Pagkatapos ay inimbitahan ni Colin si Ondine na sumama sa palengke sa pagbenta ng mga isda. Dahil nakita na siya ng ibang tao, pumayag na si Ondine na sumama sa kanya. Sa panahong yun, nakita si Ondine ng misteryosong lalaki sa di kalayuan. Nang makarating sila sa mainland, namangha ang ibang mangingisda dahil ngayon lang sila nakakita ng isang magandang babae sa kanilang lugar. Kalaunan sa palengke, kumita si Colin ng malaking pera sa pagbenta ng kanyang mga isda. Pagkatapos ay pumunta sila sa bayan at kinuha si Annie. Habang busy si Ondine sa pamimili ng mga bagong damit, ilang mga kababaihan ang nanunood sa kanya mula sa labas dahil sa pagkamangha sa kanyang kagandahan. Kinabukasan, bumisita si Annie kay Ondine, at nagpasya si Ondine na turuan si Annie kung paano lumangoy. Habang lumalangoy, biglang natigilan si Ondine nang may nakapa ang kanyang paa sa ilalim ng dagat, at lumalabas na ito ang nawawala niyang silk coat. Sinabi ni Annie na dapat niyang ibaon ang kanyang coat sa lupa para mabuhay pa siya ng 7 taon sa lupa. Pagkatapos ay ibinaon nila ang coat sa hardin sa likod ng bahay, at nangakong hindi ito ipapaalam sa kahit na sino. Kalaunan ng hapong yun, dinala ni Colin sina Ondine at Annie sa isang festival sa bayan. Ikinwento ni Annie ang alamat tungkol sa Selkie at hiniling kay Ondine na aminin na niyang isa siyang Selkie, ngunit itinanggi ito ng babae. Sa kalagitnaan ng pista, tila hinahanap ng misteryosong lalaki si Ondine. Dahil hindi umaamin si Ondine na isa siyang Selkie, mabilis na pinaandar ni Annie ang kanyang wheelchair at tumalon sa dagat. Nang walang sinasayang na oras, tumakbo si Ondine at tumalon sa dagat para iligtas siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Annie. Sinabi ni Annie sa kanyang ama na nakakahinga si Ondine sa ilalim ng tubig. Kalaunan, inihatid na nila si Annie pauwi, at sinamahan ni Colin si Ondine pabalik sa bahay ng kanyang yumaong ina. Pagkarating doon, pinaalam ni Colin na dati siyang lasinggero, at ito ang dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang kustodiya ni Annie. Dahil dito, nagpasya siyang magbago para sa kapakanan ng kanyang anak. Noong gabing yun, nadala ang dalawa sa kanilang mga nararamdaman at nagsimulang magpalakpakan. Kinabukasan, pumunta si Colin sa isang simbahan at ipinagtapat sa pari ang tungkol sa kanyang takot na mawala si Ondine sa kanyang buhay. Noong araw na yun, sinamahan muli ni Colin si Annie para sa dialysis therapy. Pagkabalik mula sa ospital, hindi na nila mahanap si Carla sa bahay, kaya dinala ni Annie ang kanyang ama sa isang bar. Doon, nakita nila sina Carla at Alex na naglalaro ng bilyar at umiinom. Humingi si Colin ng pahintulot na hayaan si Annie na manatili sa kanyang bahay, ngunit hindi ito pinayagan ni Carla, at nagbirong makipaglampungan na lang siya sa kanyang sirena. Nang gabing yun, habang natutulog si Ondine, nagising siya nang marinig ang tunog ng isang paparating na sasakyan, at lumalabas na dumating ang misteryosong lalaki para hanapin siya. Kalaunan, nang umuwi si Colin, nagulat siya nang makitang magulo ang bahay at na-realize na may nanloob dito. Agad niyang hinanap si Ondine at nahanap ang babae sa tabi ng ilog. Lumalabas na ang misteryosong lalaki ay asawa ni Ondine at pumunta siya dito para hanapin siya. Inutos ni Colin na humiling siyang umalis na ang kanyang asawa, at sinabi niya ito dahil sinabi sa kanya ni Annie na kapag nag-wish ang mga Selkie, lahat ng kanyang mga hiling ay matutupad. Gayunpaman, ang tanging hiling ni Ondine ay ang agarang paggaling ni Annie, at ang mga salitang ito ay labis na nakaantig kay Colin. Samantala, tila hinahanap ng misteryosong lalaki si Ondine sa gitna ng lungsod. Kasabay nito, ang lasing na si Carla ay pauwi na sa bahay kasama sina Annie at Alex. Sa kasamaang palad, nagbanggaan ang dalawang sasakyan na naging sanhi ng aksidente. Tumilapon si Alex palabas ng sasakyan at namatay on the spot. Noong panahong yun, si Colin, na isinama si Ondine sa bayan, ay nagkataong nakita ang aksidente. Nang ma-realize na sasakyan yun ni Carla, labis siyang nagpanik. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Annie sa aksidente. Sa ospital,
sinabi kay Colin ng doktor na kailangan ni Annie ng agarang operasyon para sa kanyang kidney transplant, at lumalabas na si Alex ay may kidney tissue na tumutugma kay Annie. Sa parehong oras na yun, nakipagkita si Ondine sa kanyang sugatang asawa. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ng lalaki kay Ondine na sumama na siya sa kanya pauwi. Pumayag naman dito si Ondine, ngunit sa isang kondisyon, ayaw na niyang makialam muli siya sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, naging maayos ang operasyon ni Annie, at nangyari ito dahil sa mga panalangin ni Ondine para sa agarang paggaling ni Annie. Kinabukasan, ikinalat ni Colin at Carla ang mga abo ni Alex sa karagatan. Pagkatapos ay pinahintulutan ni Carla si Colin na alagaan si Annie, sa kondisyong hindi niya pwedeng makasama si Ondine. Nang gabing yun, pinilit ni Carla si Colin na samahan siyang uminom sa isang bar. Noong una, tumanggi si Colin, ngunit nagpumilit si Carla hanggang sa tuluyan na siyang pumayag. Nang umuwi ang lasing na si Colin, sinimulan niyang hanapin si Ondine at nakita siyang nagtatago sa kanyang bangka. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa isang islang may lighthouse at maraming seal sa dalampasigan. Pagkatapos ay pinilit ni Colin si Ondine na bumaba sa isla. Habang lasing, iniwan niya ang babaeng mag-isa sa isla. Nang ma-realize ito ni Ondine, agad niyang hinabol ang bangka ni Colin ngunit sa kasamaang palad ay hindi na niya ito naabutan. Nalungkot si Ondine dahil kailangan na niyang makipaghiwalay sa kanya, ngunit sinabi ni Colin na ang mga tao at Selkie ay hindi maaaring mabuhay ng magkasama. Pagsapit ng gabi, tinanggal ni Ondine ang kanyang sapatos at damit. Kahit na nagyayelo ang tubig, tumalon pa rin siya sa dagat at lumangoy. Nang gabing yun, pinuntahan ni Colin si Annie at dinala siya pabalik sa kanyang bahay. Nang tanungin ni Annie kung nasaan si Ondine, sumagot lang ang ama na wala na siya. Gayunpaman, nakatitiyak si Annie na babalik si Ondine dahil may naiwan siya. Kinaumagahan, habang nanunood ng TV si Annie, may nakita siyang palabas na nagpapakita ng isang kumakantang lalaki. Napagtanto ni Colin na ang kantang kinakanta ng lalaki ay kapareho ng kantang madalas kantahin ni Ondine. Lumalabas na hindi pala ito isang imaginary song, at si Ondine ay hindi isang fairy tale character. Napagtanto niya ang kanyang katangahan at agad na pumunta sa lighthouse. Sa kasamaang palad, hindi na niya mahanap si Ondine at tanging sapatos at coat lang ng babae ang naabutan niya. Nang makita ni Colin si Ondine sa kabilang bahagi ng isla, mabilis siyang nagtungo doon. Nang makarating doon, nakita niyang nilalamig si Ondine at agad siyang niyakap ng mahigpit ni Colin. Sa huli, sinabi ni Ondine ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Lumalabas na isa siyang drug dealer mula sa Romania, at kasama ang kanyang asawa na si Tony, nagdala sila ng maraming heroin na kanilang ipupuslit. Gayunpaman, nahuli ng Coast Guard ang kanilang operasyon, at ito ang dahilan kung bakit siya tumalon sa dagat para takasan ang pag-ambush ng mga opisyal. Naaresto si Tony dahil hindi siya marunong lumangoy, habang si Ondine naman ay tinangay ng alon at nalunod. Ito rin ang panahong nakuha siya ng lambat ni Colin at nailigtas. Nang gabing yun, ibinalik ni Colin si Ondine sa kanyang bahay. Gayunpaman, lumalabas na meron dong mga hindi inanyayahang bisita. Nandoon si Tony, at nagbanta siyang papatayin si Annie. Naglaban sina Colin at Tony, ngunit sa kasamaang palad, kasama niya ang kanyang mga kaibigan, at agad na tinutukan ng baril si Colin. Hindi nagtagal, inutos ni Tony kay Ondine na ibigay na sa kanya ang lahat ng mga droga. Upang mailigtas sina Colin at Annie, ibinunyag na ni Ondine kung saan niya itinatago ang droga. Ngunit nang hukayin ni Tony ang hardin sa likod bahay, hindi nila ito nakita. Lumalabas na inalis ni Annie ang coat na naglalaman ng heroin, at inilipat ito sa ibang lugar. Sa huli, ibinunyag din ni Annie na nasa lobster trap ang coat ni Ondine. Pagkatapos ay pumunta sila sa bangka at hinila ang lobster trap. Nang matandaan ni Ondine na hindi marunong lumangoy si Tony, itinulak niya ito sa dagat. Sa huli, namatay si Tony nang sinubukan niyang kunin ang heroin sa lobster trap. Kalaunan, inaresto ng mga pulis ang mga kasamahan ni Tony, at si Ondine naman ay dinala sa police station. Sa sumunod na araw, bumalik si Colin sa pari para mangumpisal, kung saan sinabi ng pari na madedeport si Ondine. Gayunpaman, maaari siyang manatili sa Ireland kung mag-aasawa siya at magiging Irish citizen. Nang marinig ito, hiniling ni Colin sa pari na basbasan sila sa isang kasal. Sa huling eksena, pareho silang ikinasal sa tulong ni Annie. Ngayon, ang munting pamilya ay masaya nang namumuhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.